Let us open our Bible on Psalms 40, verse 2. Praise the Lord. He brought me up also out of an horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my goings. Yes. Importante po na una mangyari muna sa buhay ng ninuman sa sanglibutang ito na kailangan makuha muna ang tao mula sa horrible pit at yung miry clay na yan. Itong horrible pit at saka miry clay, makita natin na walang katibay-tibay, walang pundasyon. Ito yung status ng tao pag nandyan sa kasalanan. Wala kang pundasyon sa iyong kaligtasan. No? Wala kang tatag at tibay sa iyong kasiguruduhan sa iyong buhay. Sa sanglibutang man ito at lalot na sa darating po ng iyong magiging future ng iyong eternal destination. So, bakit kaya? Kasi it sins that separates you from God. No? If you are in sin or in a miry clay or in a horrible pit or in iniquity, in ungodliness, in unrighteousness, so you are therefore godless. You are therefore having no God. Because nasiparate ka eh. Naanhiwalay ka sa Diyos. Kaya nga sinabi dyan, the hand of God is not shortened, that it cannot save, neither his ears are heavy, that it cannot hear. But because of your sins and because of your iniquities hath separated between you and your God. And that is why he cannot hear your prayer. So, unang-una, dapat mangyari sa atin at nangyari na nga ito sa atin at dapat mangyari ito sa lahat ng mga tao, kunin ka muna sa kasalanan. Kunin ka muna sa status ng miry clay at saka horrible pit na yan. Yan na yung kalagayan ng tao na walang Diyos sa mundong ito. God cannot help. God cannot extend His salvation to them because of separation between Him and them. Ngayon, ang sino mang nakuha na sa kasalanan, ang sino mang nakuha na sa iniquity at naibalik dyan sa ating Panginoong Diyos, ano ang magiging status nila? And set my feet upon a rock. Meaning to say, if you have God in your life, wala kang dapat kabalakan sa kinabuhi nimo, sa imong present, sa imong kaugmaon, o sa imong future, because He is your future. He is your present. Siya. Pag sinabing inilagay ka sa bato, that is the assurance of God's protection, God's provision, God's salvation, lahat-lahat na kayang ibigay ng Diyos sa iyo. Ibibigay niya yan. Secured ka. Because you have a God in your life. Wala kang sabihin na hindi ka godless, but you are having God in your life. And remember, God is your rock. Isi-set up ka niya sa rock and establish my goings. No? Habang nabubuhay tayo sa sanglibutang ito, i-establish niya tayo. Walang makaka-move sa atin. Walang makaka-pluck up sa atin from the hand of God. Pag nakuha ka na sa iniquity, nakuha ka na sa kasalanan, sa miry clay, sa horrible pit, pag nakuha ka na dyan, establish ka na. Kasi ang Diyos ang iyong salvation, siya yung protector. Tingnan mo yung revelation ni Jesus nung New Year. Itong taon na 2025 ay maraming mga kasakunaan, kahirapan, mga catastrophes, mga pangyayari.
Sa sanglibutang ito, ano bang nakikita natin ngayon? Unang-una sa ating bansa, parang unstable yung ating political status. More on politicking ang nangyayari. Malayo pa yung presidential election. Wala na. Nagkaroon na ng battle of political matatawag nating ambisyon. Early stage pa lang, wala na, nakikita na natin, nag-aatakihan na, nagsisiraan na. Imbis na marami pa silang matrabaho, marami pa silang maatupag na proyekto, marami pa silang magawang batas para sa ikabubuti ng ating bansa. Wala. Neglected na yun. Doon na lagi ang time, nauubos na yung time sa politicking. Dapat 2027 pa yan mangyari. So, ganun ang issue dyan. So, unstable. Ano pa? Itong mga pangyayari ngayon sa pwedeng maging domino effect ng global economy. Gera ng Russia against Ukraine, react na naman itong mga allies. So, mayroong China, mayroong Taiwan na mga kaguluhan, may South Korea, may North Korea. Nakita natin. So, ano mang mangyayari sa sanglibutang ito? Internally or externally sa ating bayan, sa ating bansa. What is important? Nandito tayo kay Jesus. Yung inawit natin, constantly abiding. Jesus is mine. If Jesus is yours, you are more than enough, secured and safe. Di ba naalala niyo yung mga disciples? Nung kasama nila si Lord Jesus Christ, nagkaroon ng malakas na alon, malakas na bagyo. Yan lang yung hulagway, anyo ng mundong ito. Very shaky. Pero pag si Jesus ang kasama mo, anong sabi ni Jesus? Why are you so fearful, ye men of little faith? Hindi nyo ba alam na kasama ako ninyo? If I am with you, wala kayong dapat kakabalakan. Tapos pinahinto ni Lord Jesus yung alon, yung lahat na kasi malulunod na sila eh. Nagtaka ngayon sila, who is this man? Even the wind and the waves obey his voice. Hindi nila alam. He is the Creator. Kaya pag si Jesus kasama natin at kasama ng ninuman sa mundong ito, may assurance siya na ibibigay sa lahat na huwag kayong matakot. Praise the Lord. Huwag kayong matakot. Pagtibayin niyo yung faith ninyo. Now, what is faith about? That is our relationship with our living God. Huwag mong sirain yan. Huwag ka nang bumalik sa miry clay. Huwag ka nang bumalik doon sa horrible pit. Pag nabalik ka na sa Panginoong Diyos, wala ka na doon sa kasalanan, nandiyan ka na sa kamay ng ating Panginoong Diyos, secured ka na, saved ka na. Then, yung faith mo sa Diyos, yung constantly abiding, kung tawagin, gawin mo na lang yan. Jesus said, I will not leave you nor forsake you. Praise the Lord. Hindi ka iiwanan ng ating Panginoong Diyos. Basahin natin ang Psalm 62 verse 2. Praise the Lord. He only is my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be greatly moved. Tingnan mo, paano ito dinescribe ng husto? He is my only rock. Kasi wala nang iba eh. There is no other like Him, like God, sa buhay ng mundong ito. Siya lang.
Pag siya ang naging tibay at tatag ng iyong pundasyon ng iyong buhay sa sanglibotang ito at siya yung kaligtasan mo, sigurado yan. 100% yan. Kahit ano pang mangyari sa mundong ito, He can protect you. Kahit ano pang recession mangyari sa bansa natin, kung sakali lang mangyari, He can feed you. Kahit ano pang mangyari sa lahat ng mga catastrophes sa sanglibotang ito, kahit aabot pa ng nuclear war, aabot pa ng mga civil war, God still can make you in a very safe status. The safest place and status is God is with you. Nandyan kasama ang Diyos sa iyo at ikaw nandyan sa Kanya. He is my defense. I shall not be greatly moved. Hindi ka matakot. Hindi ka mayanig. Hindi ka magpanik. Hindi ka maging yung anxiety kung tawagin. Wala yan sa iyo. Hindi ka mamumove. Ganon ang status pag nag-abide tayo constantly kay Lord Jesus Christ. Gagawin niya ang lahat ng mga paraan para ipakita niya na hindi kanya iiwanan, hindi kanya hihiwalayan. And remember that He controls everything. Remember that He owns everything. The Lord is good and a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. Now, paano ka makikilala that you trust in Him? Huwag mong sirain yung faith mo sa Diyos. Huwag mong sirain yung relasyon mo sa Diyos. Ano ang relasyon mo sa Diyos? Kinuha ka na sa miry clay, kinuha ka na sa horrible pit, nilagay ka na ngayon sa strong foundation which is the rock. Ang kailangan na lang natin, constantly abiding. Abide in me, Jesus said, and I in you, as what you will, and it shall be done unto you. So, siyempre, kung may mga kaguluhan, manghingi tayo ng protection, it shall be given unto you. Magkaroon ng kahirapan sa mundo, recession, hingi tayo ng provision, God will provide. Anything, sabi ni Jesus, anong hingiin niyo sa akin, ibibigay ko yan sa inyo. Ganito na ang mundo. Pag sinabi ni Lord Jesus, maraming mga kasakunaan mangyayari. Pero ang sabi ni Lord Jesus, hindi ko kayo pababayaan. Yan talaga ang totoo na status sa mundong ito. Basahin natin. Psalm 61 verse 2. Praise the Lord. From the end of the earth will I cry unto thee. When my heart is overwhelmed, lead me to the rock that is higher than I. Yan. From the end of the earth will I cry unto thee. Ibig sabihin yan, nasurvey mo ang mula sa katapusan ng mundo, nasurvey mo ang kaguluhan, nasurvey mo ang uncertainty, nasurvey mo ang lahat ng mga unstable situation sa mundong ito. When my heart is overwhelmed, na ano ka na, parang malulunod ka na sa balita, malulunod ka na sa mga unstable na mga kalagayan ng mundong ito, ano na, magulo na. Lead me to the rock that is higher than I. Para hindi ka maapektuhan, sa ikakapahamak mo, para hindi ka maapektuhan sa iyong buhay, punta ka, magpalid ka doon sa bato na mas dakila sa iyo. You can hide dyan sa Kanya. You can be protected sa pamagitan niya. Nandyan lahat, ibibigay niya sa iyo. Ang Diyos, may kakayahan lahat. He is all capable, all able. He is a very present help in trouble. Kasi buhay ang ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Basahin natin Psalms 18 verse 46. Praise the Lord. The Lord liveth, and blessed be my rock, and let the God of my salvation be exalted. Yan, buhay ang Diyos. Buhay ang Panginoon. He can hear, He can see. Kaya nga sinabi dyan, the Lord shall not slumber nor sleep. He that keepeth you will never slumber nor sleep.
He will preserve your going out and your coming in. The sun will not smite thee by day, nor moon by night. Day and night ang kanyang duty to protect you. Day and night ang kanyang responsibility to secure you. Praise the Lord, because He is alive. And blessed be my rock, and let the God of my salvation be exalted. Siya lagi ang ating itataas. Siya lagi ang ating shield. Siya lagi ang ating protector. Siya lagi ang ating provider. I-exalt natin ang Diyos sa puso at sa isip natin. Anong ibig sabihin? I-exalt natin siya. God is a jealous God. Gusto ng ating Panginoong Diyos, in all your ways acknowledge God. Lahat ng ating mga natatanggap, lahat ng ating mga prayers, lahat ng ating mga future, lahat ng ating pangangailangan, lahat na. I-acknowledge mo ang Diyos. I-exalt mo ang Diyos. Purihin mo ang Diyos. Luwalhatiin mo ang Diyos. Dakilain mo ang Diyos. Huwag mo siyang kalimutan. Dahil sa Kanya, mapalad ka. Praise the Lord. Basa pa Psalms 27:5. Praise the Lord. For in the time of trouble, He shall hide me in His pavilion. In the secret of His tabernacle shall He hide me. He shall set me up upon a rock. Yes. For in the time of trouble, He shall hide me in His pavilion. In the secret of His tabernacle shall He hide me. He shall set me up upon a rock. See, gaano ka-importante itong pavilion and His tabernacle. This is the place of the house of God. Dito tayo isi-set up sa kanyang matibay na bato. Bakit dito tayo isi-set up? Dito tayo bibigyan ng ating Panginoong Diyos ng guidance. Dito tayo niya isusustain our relationship with Him. Dito niya titibayin ang ating buhay. Dito niya panatiliing malinis. Ang ating buhay, dito niya tayo bibigyan ng alertness, na bigyan niya tayo ng kakayahan para maiwasan natin lahat ang tukso, para maiwasan natin lahat ang mga kilos ng kadiliman na pilit magsisiparate na naman sa atin mula sa ating buhay na Diyos. So, secured tayo dito. Dito niya tayo iingatan, dito niya tayo isi-set up, dito niya lahat gagawin ang ating protection. Kaya nga, tama lang yung sinabi ni David, one thing have I desired and will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. What can you behold? The beauty of the Lord. Hindi lang yung beauty na parang beauty pageant, hindi. The beauty of the Lord is all about how He will save you, how He will provide all your necessities, how He will protect you, how He will send His angels toward you, and how He will give you assurance of salvation. That is the beauty of the Lord. That is the glory of the Lord na makikita mo lagi dito. At hindi lang kayo makikita, isi-set up ka pa niya sa na matibay na bato na hindi ka magpakailan pa man magsisink down. Katulad nung nandyan pa tayo sa kasalanan, nandyan pa tayo sa kamunduhan, nandyan pa tayo sa ungodliness. Di ba? Anong feeling natin pag may mga kaguluhan? We feel na we are like sinking. Walang katibay-tibay. We are helpless. We are hopeless. Pagdating ang mga kasakunaan, wala, parang mamamatay na tayo kaagad-agad. Wala na tayong mapatatakbuhan. Pero, nung in-establish tayo ng Diyos, sinit up niya tayo upon the rock, feeling natin, secured, blessed, assured. Nandiyan yung peace sa puso natin, sa isip natin.
Walang makakaano. That the world cannot give yung peace na nandito sa atin. Praise the Lord. Kaya dito, huwag tayong magkalimot sa kanyang tabernacle, sa kanyang pavilion. So, paano natin i-establish ang ating status na we are like set up upon a rock? Bakit kailangan tayo magpunta sa simbahan? Anong meron dito sa simbahan? At kung ano mang meron dito sa simbahan, anong gagawin natin? Basahin natin. Matthew 7:24 hanggang 25. Praise the Lord. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken unto him unto a wise man, which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell not, for it was founded upon a rock. Iyan. Bakit kailangan natin pupunta sa tabernacle? Bakit natin pupunta tayo doon sa house of God? Anong meron dyan? Word of God. Anong gawin natin sa Word of God? I-apply natin sa buhay natin. Para sa ganon, maging katulad tayo sa taong matatalino na nagtatayo ng kanyang bahay o buhay sa ibabaw ng bato. Bahay that represents your dwelling place. Bahay that represents your protection, your provision. Kasi pag sinabing bahay, at home ka, no? Away ka from all destruction. So, bahay dito sa lupa, temporarily, bahay doon sa eternal dwelling place. Para yung future mo, both physical or material and spiritual, both temporal and eternal, yung bahay mo hindi masisira. Yung assurance para sa ikabubuti mo, hindi yan masisira. Praise the Lord. Hindi ka mapapahamak dito sa mundo at sa kabilang buhay. So, therefore, kung ano mang meron dito sa banal na salita ng Diyos, kahit meron dito, hindi naman natin ginagawa, hindi natin ina-apply, useless din. Walang saysay rin. Sinabi dyan, para kang tumatayo ng bahay sa buhangin. Masisira. Sira yung pag-asa mo, sira yung expectation mo, sira lahat ng iyong mga pag-claim ng mga pangako ng ating Panginoong Diyos. Useless lahat yan. Sasagutin ka na lang ng Diyos, why do you call me Lord, Lord, and do not obey what I say? Hindi mo ginawa eh. So therefore, bakit kailangan natin sa pavilion? Bakit kailangan natin sa tabernacle of the Lord? Dahil merong salita ng Diyos dyan. Anong gagawin natin sa salita ng Diyos? Kailangan natin yan. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Kung nagmi-maintain tayo ng mamaya, mag-breakfast na naman tayo. Trabaho konti. Ginutom, magsiserve na yung asawa natin ng kape at saka burger o kaya yung burger na merong itlog. Tapos, balik na naman sa trabaho, maya-maya, magbagting na naman, 12:00 na naman, tawagin na naman tayo ng asawa natin. Mag-lunch na. No, ngayon, kung yung mga bagay na yan, SOP na yan. Anong SOP? Standard na ba? Usual na. Routine na yan ang buhay natin. Don't tell me wala tayong spiritual routine na kailangan talaga natin makarating dito sa simbahan. Kinakailangan talaga natin na makarinig ng banal na salita ng Diyos. Don't neglect it. Do not destroy your spirituality. That is more damaging than the physical one. Mas matindi yan na damage. Kaya napaka-importante talaga itong salita ng Diyos. Kasi pag ginawa natin yan, dahil lagi nating sinusundan yan at nagagawa natin yan. Hindi naman natin pwedeng magagawa if you don't have any knowledge. Kaya nga sinabi diyan, he that hath my commandments. Bakit may commandments sila ng Diyos? Nakikinig sila lagi dito sa simbahan.
He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. See, isa na sign na umiibig ka sa Diyos, hindi ka nawawala sa Kanyang banal na salita. You prioritize it. This is your priority. Before feeding your stomach, feed your soul. Praise the Lord. Pag sinabing priority, first, una sa lahat. See? Kaya, ganun. Now, ano ang nakikita ng Diyos? Nung nakita niya kay Peter, na ito si Peter nakapagsagot ng isaktong sagot. Nagtanong si Lord Jesus sa kanya, o kanila sa mga disciples. Some say I am Elias, Jesus said. Some say I am so and so, kung sino pa yung tingin nila sa akin. Si Peter ang sumagot. Nung nakasagot si Peter ng isaktong-isakto, anong sabi ni Lord Jesus sa kanya? Pag inap yung knowledge mo at yung iyong pagkilala kay Lord Jesus Christ, tumpak na tumpak, hindi ka nagkamali. Ano ang merong privilege sa buhay mo? Kaya importante lagi tayo makarating sa simbahan to have exact and accurate information about Jesus, about God, para hindi ka mawala sa iyong pagkilala sa Kanya. Anong sagot ni Lord Jesus kay Peter? Basa. Matthew 16:16 hanggang 18. Praise the Lord. And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say unto thee, that thou art Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against thee. Ayan. See? Isakto. Kasi ang tanong ni Lord Jesus, some say that thou art, sinabi dito, may man nagsasabi na siya raw si John the Baptist. Meron din nagsabi siya si Elias. Meron din nagsabi siya si Jeremias. Or isa sa mga propeta. So nagtanong si Lord Jesus, sino ba talaga ako? Yun ang sagot ni Peter. Peter answered, said, Thou art the Christ. Ano bang Christ? The Savior. Ano ba yung Christ? The Deliverer. Ano ba yung Christ? The Redeemer. Ano ba yung Christ? Siya yung magliligtas ng tao dito sa mundo para makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Thou art the Christ, the Son of the living God. Bakit kailangan ng Son of the living God? That He might die for our redemption. That He might make the example for our salvation. That He may make the way, the truth, and the life. So that through the Son of the living God, makakarating tayo sa kaharian ng Diyos. Tumpak! Praise the Lord! Kaya ang sagot ng ating Panginoong Hesukristo, and Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. I say unto thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my church. How Jesus will build His church? Anong nakita niya kay Peter? That he answered accurately, he answered correctly, because it is the Father in heaven that made him to know and to learn about Him. So yung church, kailangan kilala natin si Jesus. Yung church, kailangan nire-reveal ng Diyos mula sa langit ang lahat na dapat nating maintindihan at malalaman. At sigurado yan. Hindi tayo mawawala, hindi tayo malilihis. At tulad tayo sa isang status na inilagay niya tayo sa solid rock, na ang gates of hell will never prevail against us. Praise the Lord! Ano pang hanapin mo? Secured ka pa dito sa mundo because you have sought the kingdom of God first and His righteousness.
And all these things shall be added unto you. Di ka magkaka-problema sa buhay mo. Magkaka-problema ka lang sa buhay mo pag ginawa mo yung problema mo. Ano bang ginagawa ng mga tao na problema? Nagbigay na si Lord Jesus sa atin ng pagkakataon, makarinig ng Word of God. Ayaw mong magpunta dito. You are making your own problem. Ginagawa mo yung problema mo sa sarili mo. Praise the Lord. Pag sinabi ni Lord Jesus, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and in His pavilion and in His tabernacle, He shall hide me. Hindi ka naman pumupunta dito. So every chance na binigay ng Diyos sa atin, do it. Gawin mo. Kailangan natin ng time management. Praise the Lord. Every opportunity na binigay ng Diyos sa atin, huwag nating kaligtaan yan. Kaya, napaka-precious. Basa. Isaiah 28:16. Praise the Lord. Therefore, thus saith the Lord God, Behold, I lay in Zion for a foundation a stone, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. He that believeth shall not make haste. Yan. Hindi ka mataranta. Ano yung make haste? Nagmamadali ka na nawala ka na sa tamang matinong pag-iisip. Naratol ka ba? Nagpanik ka na. Maniwala ka sa Kanya, you will not make haste. Meaning to say, meron kang sound mind, hindi ka naguguluhan, may peace ka sa puso mo, may sound mind ka. Bakit? Tested na siya eh. Tried na siya eh. Doon sa langit at dito sa lupa. Tested na siya. Therefore, thus saith the Lord God, Behold, I lay in Zion for a foundation a stone, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. He that believeth shall not make haste. This is not literal stone. This is not material stone, but this is Jesus Christ, the rock. Pag napundar ka, dahil naniwala ka sa Kanya, nakilala mo siya ng husto, as what Peter known Him, then you will never sink down to your damnation, condemnation, to your miserable situation. Kaya nung nagpahayag na si Lord Jesus Christ, ay salamat, thank you Jesus, na kino-comfort niyo kami, na anumang mangyari sa 2025 na ito, it doesn't matter. Hindi kami sasama sa kaguluhan, hindi kami sasama sa lahat ng mga pangyayari sa sanglibutang ito. They cannot take us away. They cannot move us away. But we will remain on the solid rock, having all the promises of God, having all the goodness of God. Huwag tayong mabahala. Basa pa. Psalms 125, 1 and 2. Praise the Lord. They that trust in the Lord shall be as Mount Zion, which cannot be removed, but abideth forever. As the mountains are round about Jerusalem, so the Lord is round about His people from henceforth, even forevermore. Yan, pag nanalig ka sa Panginoon, na-establish yung relationship mo sa Kanya na maganda. Hindi ka na na-separate sa Kanya. Pag nanalig ka sa Panginoon, meron kang pananampalataya at paniwala at pananalig sa Kanya. Ano ang mangyayari? Ang Panginoon mismo, papalibutan ka para kang Zion na napalibutan ng mga bundok na hindi na namumove but abideth forever, as the mountains round about Jerusalem. So the Lord is around about His people from henceforth, even forever. Nako, napakaganda. Ang pagsama ng Diyos sa atin is beyond life here on earth. He can be still with you, even endlessly. Paano yan, Pastor? Lumalakas na ang mga ginagamit sa panggira. Lumalakas na yung mga armaments. Gumawa na sila ng biological
mass destruction. Gumawa na sila ng nuclear mass destruction. Are we not endangered? Huwag nating kalimutan, pag ang Diyos ay kasama mo, you are secured. He can protect you. Tingnan mo yung Old Testament, New Testament. Ano mang ginagawa ng mga tao against sa mga children of God? Itapon sa apoy. Nuclear apoy yan eh. Itapon sa lions den, ikulong kung ano-ano pa dyan. Dahil hindi pa panahon sa kanila na mapahamak. May mission pa sila. God is able to protect them. Ganon din sa buhay natin. Last verse. Isaiah 54:17. Praise the Lord. No weapon that is formed against thee shall prosper, and every tongue that shall rise against thee in judgment thou shalt condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is of me, saith the Lord. Ayan. No weapon that is formed. Pag sinabing walang armas na nagawa na, anything na nagawa na at future pa na gagawin, walang armas na laban kanino man sa mga anak niya na maging papakinabangan nila against you, against His people. And every tongue that shall rise against thee in judgment, thou shalt condemn. Kahit pa mag-curse sila sa atin, kahit pa magbitiw sila ng mga pagbahad para ikakapahamak mo, para sa condemnation mo, they cannot. This is the heritage of the servants of the Lord. See? Servants, those who serve God. Servants, those who do His works. And their righteousness is of me, saith the Lord. We cannot make our own righteousnesses, but we have to submit in God's righteousness. Para sa ganun, makilala niya tayo as His servants, mga lingkod ng ating Panginoong Diyos. So huwag nating kalimutan ito. Napaka-importante na lagi tayo nasa stable ground na yan. The solid rock, we must stand. Praise the Lord! So huwag tayo mabahala ano mang haharapin natin sa mundong ito, as long as we continue in His tabernacle, we continue in His pavilion, and we listen the Word of God, and we keep His Word. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Yung exact, yung updated tayo sa lahat ng dapat nating gagawin. Hindi tayo mapapahamak. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.